Hey guys, napanood nyo na ba itong video na ito? Thank you, kuya. So, ito na yung aso ng kapatid ko na nanigalo po nung graduation day niya. Dates na. Kasi pinagsabay kasi yung anti-parvo at saka yung anti-rabies sa pag-inject sa kanya. Request ni Miss Ces Machiko, thank you po sa inyong post na mag-react daw ako dito sa viral video na ito. Anyway, ako po ay isang veterinaryo. No? Disclaimer lang, I am bound by the Code of Ethics of Veterinarians as a profession, pero kakampi nyo ako guys. Okay, itong issue tungkol sa mga vaccines and issue tungkol sa mga ganitong mga cases na merong mga fur parents na bine-blame yung veterinarian or yung method ng veterinarian para sa demise na kanilang mga aso. I-weigh ko dito sa video na ito. I will give you as objective viewpoint as I could give you, okay? So sana ma-appreciate nyo po ito and libre lait naman po itong video na to. Okay guys, ang pagbabakuna, very important po yan. Unang-una po, no, merong mga tao na ayaw talaga magpabakuna sa mga aso nila. Sinasabi nila na ito ay maninira pa ng immune system, na mas lalo pang magkakasakit yung aso nila, and yung adverse reactions, pwedeng ikamatay ng mga puppies or dogs nila ito. Pero ang totoo niya, no, for me, no, I think and I really believe na vaccinations are very, very, very helpful. Marami pong mga dogs, pati naman sa mga tao, no, na natutulungan ng vaccines na maiiwasan natin ang mga iba't ibang mga sakit. For example, rabies vaccines. Kung walang rabies vaccines, edi sana punong-puno. Mas marami pa sa 300 people per year ang namamatay sa Pilipinas dahil sa rabies. Pero dahil sa mga vaccines na ito, ay nasusugpo at nagkakaroon ng minimalization ng mga cases. Lalo na kapag naagapan kaagad yung pag-travel ng rabies virus doon sa katawan ng taong na-infect dahil nalabanan na ng immune system niya, dahil nakapag-elicit ng immune response yung rabies vaccination. Okay, and siguro kung naalala nyo, no, I'm 49 years old. I'm soon to be 50. Ayan, pero naalala ko nung bata pa ako na marami ako nakikitang mga tao na mga apektado pa ng polio noon. Alam nyo yung mga apektado ng polio, I'm sure kung kasing edad nyo ako or older or a bit less than my age, ay yung mga tao may polio, yung isang leg nila, isang binti nila ay maliit kumpara dun sa isa dahil naapektuhan sila ng polio at a young age. And ngayon, no, bihirang-bihira na makita ng mga taong may polio, yun na lang mga matatanda na matagal na siguro silang naapektuhan ng polio. And this is largely because of the availability of the polio vaccine. Kaya vaccinations are very good. Now, the question sa video na ito is, tama ba yung ginawa ng veterinaryo na pinagsabay niya yung 5-in-1 vaccine kasama yung parvovirus, leptospirosis, distemper, hepatitis, at saka ano tawag dito? Nasabi ko na ba yung hepatitis? Basta DHLPP. Ayan. So yung virus na yon or yung vaccine na yon, minsan nilalagyan pa ng iba pa, kennel cough at iba-ibang strains ng leptospirosis. So medyo marami na yon. Kaya 5-in-1 siya, yung iba 6-in-1, iba 8-in-1. Pinagsama-sama na sila doon sa isang shot. And then dito sa case ng pamilya na ito na namatayan ng Pomeranian, ay binigyan kasabay nung vaccine na yon ang anti-rabies vaccine. Okay, to put it clearly, ako po, hindi po naman ako against dun sa ganong practice. Kasi po, tinuro po sa amin yan sa UP Los Baños when I was a clinician pa, way back in the 90s, na yun talaga ang SOP. Kapag dumating na yung puppy ng 3 months up, ay pwede nang pagsabayin yung DHLPP at saka yung rabies vaccination in one visit to the vet para mas kompleto na. Imbes na bumalik pa yung owner, ibalik pa yung aso, minsan kasi stressful din yung travel, stressful din yung sa aso yung dinadala sa vet sa mga lugar na hindi siya familiar, lalo na yung mga asong mga sensitibo ay mas stressful sa kanila yon. So it's better to give it combined. Pero may mga vets naman po na pinipili
na ipaghiwalay yon na una muna yung 5-in-1 and then after a week, tsaka bibigay yung anti-rabies. Okay, for me, I don't know no, kung meron ng bagong standard ngayon na hindi talaga dapat pagsabayin, pero I'm not aware of any mga strict rules about this. Kasi din po, yung mga gumagawa din ng mga vaccines na mga products ng mga vaccines, iba-ibang mga multinational companies yan na sila nagbibigay ng mga protocols. And yung kung paano nila ginawa yung vaccine, gaano karami yung mga antigens present dun sa mga vaccines, gaano ka-effective siya. Although nagre-reveal sila ng mga datos para sa kanilang mga produkto, hindi naman lahat yan ay alam ng mga veterinarians na ginagamit yung mga produkto nila o gumagamit sa mga produkto nila. I would not say mali yung ginawa ng veterinarian na pinagsabay niya yung dalawa. Pero noong time na bago-bago pa lang ako na vet, no, kini-question ko na yan na bakit yung iisang dose, no? Kasi yung 5-in-1 vaccination, isang dose yan na bote, tapos kukunin mo ng syringe, yung laman ng liquid na yon, tapos ilalagay mo doon sa merong solid na na part naman doon, haluin mo, ihigupin mo ulit ng syringe, tapos i-injection mo naman ngayon doon sa puppy or aso. Isang dose yon, yung isang bote na yon or yung dalawang bote na yon. Yun yung kinukuha na ng sticker, tapos yung sticker niyo nilalagay naman sa mga vaccination card. By the way, soon po, magiging digital na yan. Wala na yung mga sticker na yan. Ayusin po natin yan. Meron po tayong project sa IAGD sa digitalization ng mga veterinary cards. And hopefully, ma-adapt po para maging high-tech na tayo, paperless na talaga. Anyway, yung vaccine na yon, yung isang dose na yon, would be given to a small puppy na small breed kagaya ng aso nila, yung Pomeranian. It would also be the same dose given to a large adult Great Dane as a booster. So, ang question ko dati, bakit ganun? Bakit iisang dose lang para sa small dog and iisang dose lang din for a big dog? Hindi ba pag kumalat sa katawan nyo ng large or giant dog, ay ang baba ng concentration nun, and kung ilalagay mo naman sa katawan ng small puppy na tiny breed or small breed, ay ang taas naman ng concentration nun sa katawan niya. Alam niyo yung explanation sa akin, and I'm really nobody, kasi wala naman ako sa vaccination industry, wala akong sa vaccine production industries, no, yung malalaking pharmaceutical companies na yan. Pero ang explanation nila, yung isang dose na yon ay dinisenyo na para sa lahat for practical purposes and para ma-ensure na lahat ng mga dogs na bibigyan ng vaccine na yan ay makakuha ng sapat na antigens para talaga maging effective siya and magkaroon ng maayos na immune response. Ngayon, hindi ako believe doon. Kaya ang ginagawa ko dati, pagka maliliit na mga aso yung i-vaccinate ko, yung mga dogs ko lang naman. Kasi we have so many dogs sa Manalo Canine. We've been breeding working dogs since 2000, early 2000 pa. I've been breeding dogs since I was in college nun sa UP Los Baños. Mga Rottweilers, Labradors, Basset Hounds. Ang ginagawa ko nun, para makatipid, number 1. Number 2, inisip ko, masyado naman mataas yung dose, no? And may mga napapanood din ako mga videos dati ng mga educational videos na masyado nga mataas yung one dose for all. So, ginagawa ko, kinakalahati ko yung isang vial or yung isang bote. Minsan nga, ginagawa ko pa, dinidivide ko into 4. Tapos, yun ang ini-inject ko sa mga puppies. Alam nyo, minsan, okay naman siya, pero may mga cases din ako na namamatayan pa rin ako ng mga puppies. Okay guys, may tinatawag kasi na vaccination failure. Ibig sabihin ng vaccination failure, binakunahan nga yung aso pero hindi gumana. Okay, one reason for vaccination failure is mali ang handling or storage or transport ng vaccine. Ano pat yung vaccine galing doon sa manufacturing plant, papunta doon mismo sa aso, somewhere along the way ay nasira yung vaccine dahil mali nga yung pag-handle. Maaaring mali yung temperatura na pinaglagyan, maaaring dahil sa transport ay nainitan, and kasi kailangan, lalo na yung mga live attenuated vaccines, yung mga live vaccines kagaya ng mga nasa 5-in-1, buhay yun. Okay, they are viruses pero minodify sila para hindi sila talaga maka-infect doon sa aso. Okay, kumbaga yung structure nila ay hindi na tama at hindi na sila makakakos ng sakit, kundi makakos lang siya ng immune response. Ngayon,
yung mga ginagawa ko dati, hinahati-hati ko, minsan hindi rin gumagana. Yung vaccine failure, it could be na yung pinagbilhan mo ng vaccine or pinagbilhan ng vet or ng breeder, iba kasi nagbe-breeder shot, ay hindi tama yung storage nila. Maaaring during the night, no, namatay yung mga virus particles na yon dahil nawala silang kuryente. Pwede yan, nangyayari po yan, di ba? And meron din mga iba-iba pang mga reasons kung paano nasisira yung vaccine dahil sa wrong handling. Another reason then for vaccine failure is yung mga nagbibigay ng vaccination ay immunocompromised na yung aso, binibigyan pa ng vaccine. Kasi kailangan malakas yung immune system ng aso. Pag binigyan mo ng vaccine, mag-i-elicit yan ng immune response. Paano kung bagsak na nga yung immune system ng aso, tapos binigyan mo pa ng vaccine, di doble-doble yung load sa immune system ng aso, mahirapan yung aso, pwede nga mamatay. And eto, maraming mga cases na nagkakaroon ng vaccine failure at namamatay pa yung mga aso. It's because na bago bakunahan or pag binakunahan ay meron ng load ng mga bacteria or viruses yung aso na binakunahan. So ngayon, nadodoble patuloy yung load at hirap sa katawan nila, maaari pa nga mag-cause ng sakit and death. Personal opinion ko, ang nakikita ko dyan doon sa case ng Pomeranian, I don't think it's the decision of the veterinarian per se na mali. Ang duda ko dito, I think, it's my suspicion and we cannot prove it anymore, na nung binakunahan yung puppy ay maaaring nakakuha na ng virus yan or bacteria or iba pang pathogens somewhere. Ito maraming madalas na pagkakamali ng mga nag-aalaga ng mga puppies. Okay, during the vaccination program, kasi from 6 weeks old hanggang 3 months old nga or 4 months old, may vaccination program ang mga puppies eh. So during this time, vulnerable sila. Okay, pwede pong wala pa silang immune response, mahina pa yung immune system nila. Ang ginagawa ng marami pong mga bumibili ng mga puppies or nag-aalaga ng mga puppies, dinadala na nila yung puppy nila kung saan-saan na maraming may mga puppies or may mga dogs kasi pinagmamalaki na nila. Maaaring bumisita na sila sa ibang bahay, dala-dala nila yung puppy. I would highly recommend against doing that. Kaya pag may mga puppies po kami sa Manalo K9, as long as they haven't finished yung vaccination program nila, nandyan lang yan sa isang facility or isang cage or room na nandun sila na hindi sila pwedeng makasilimuha pa ng ibang mga aso or mga tao na hindi sanitized. Mga tao na humawak ng ibang mga aso sa ibang lugar. Ang bilis kasi kumalat ng mga viruses and mga bacteria, mga pathogens. Ang bilis niyan. Konting contamination lang, pwedeng makuha yan ng puppy ninyo. Okay, so nangyayari na rin sa amin yan. Kaya lessons learned yan na kinikwento ko sa inyo na baka sakali pong makasave naman ng buhay ng mga iba pa mga puppies, ng mga may hawak ngayon ng mga puppies or ng mga manonood nito. So, halimbawa, ito pa, pagka kami may mga puppies, nilalagay ko lang yan sa cages na elevated. Ibig sabihin, mataas po from the ground. Kasi yung mga nilalakaran po natin, sa bahay man natin yan or sa labas ng bahay natin or sa kennels natin, yung floors, yan ang number one na contaminated na mga lugar. So if your house or yung kung saan mo nilalagay yung puppy mo ay hindi sanitized with, disinfectants, maaaring may mga viruses yan. Kasi pag naglakad ka sa kalsada man lang, di ba, ang daming askal sa mga kalsada natin. Ibig sabihin, mga asong kalye. And askal talaga tawag sa kanila kasi asong kalye naman talaga sila. Pag pinasok mo na sa bahay mo, hindi na sila matatawag na askal, di ba? Pero paglabas pa lang ng bahay, yung mga sapatos natin, chinelas natin, nakakuha na kagad ng kung ano-anong parasites yan, worm eggs, mga bacteria, viruses. Tapos pagpasok mo ngayon ng bahay with slippers or yung sapatos mo, hindi mo naman maiwasan makapasok din ng mga viruses and mga bacteria at iba pang mga worms at kung ano-ano yan. Di ba, makakapasok po yan sa loob ng bahay ninyo. So, maaari yung mga puppies po, kung nasa loob, kahit nasa loob pa ng bahay yan, makakakuha po rin ng mga, mga pathogens. Pathogens means
mga microorganisms na pwedeng ikamatay. Ngayon, hindi talaga maiwasan yan. So, to prove na ang kasalanan ay nandun sa veterinarian na nagbigay ng 2 bakuna at the same time o 2 dose ng vaccine at the same time, or to prove na hindi siya ang may salarin kundi meron ng underlying sickness or disease yung puppy nung binakunahan siya, mahirap po i-prove yan. Mahirap i-dispute, mahirap i-prove otherwise, no? Kung alin talaga yung totoo. So, I would not put the blame so quickly doon sa veterinarian, not just because I'm also a veterinarian, no. No, I'm always, gusto ko maging patas sa buhay, and I'm always being authentic sa mga videos ko. I would not put the blame so quickly on the veterinarian. But I would not put the blame so quickly rin doon sa mga doon sa may-ari ng aso na baka naman kasi madumi yung bahay niyo, or I'm just being objective here and I'm just telling you possibilities, no? Kasi minsan isa lang naisip natin, naka-focus na, may tunnel vision na tayo na yun lang talaga ang natin, sinisisi na natin, ang tingin natin ay mali. Ayun pala later on, hindi naman pala talaga yun ang salarin. At mamaya nagkakasala tayo sa Diyos dahil meron tayong sinisisi na hindi naman dapat talagang sisihin. Mag-ingat din tayo kasi kasalanan po yun. Alright, so how do we prevent this na lang in the future? In the future, no, you can opt to have vaccines na separate. Okay, if that's your choice, if that's your take doon sa lessons na makukuha nyo doon sa case na ito. Or you can also take my advice, no, additional advice na kapag may puppy kayo, hindi pa kompleto yung vaccination program niya, ay wag niyo muna siyang dalhin kung saan-saan. Wag niyo muna ipatong sa lupa. No, i-elevate nyo lang muna sa isang cage or isang playpen na dun lang muna siya, wag muna palakad-lakarin kahit sa loob ng bahay ninyo or sa labas ng bahay ninyo. And maybe for some people that's so so cruel naman, or parang grabe naman yun, hindi palalakarin sa floor. Ganun po katindi ang mga viruses na yan, lalo na yung mga parvovirus. And ang isang lugar, no, kung wala mang aso sa isang lugar, kung meron mang nakatai doon, okay? Excuse me, my language is very direct, no? Kung merong dumumi doon na aso na may parvovirus, tapos nilinis naman, no? Narawan, naulanan for many years. Alam nyo, kahit 9 months, buhay pa rin yung parvovirus. Oo. Panlaban dyan, bleach. If you want to disinfect your household, use bleach. Bleach po ang pinakamaganda para panlaban sa parvovirus. Pero like yung mga sakit kagaya ng distemper, ang daming mga askal, yung mga stray dogs na dahil sa hininga nila, naglalabas ng virus ng distemper. Kaya iwasan po natin yung mga dogs natin na makasalamuha ng mga stray dogs, or tayo man, hawak ng stray dogs, o hawak tayo sa mga dogs natin sa bahay. Ano po yan? Very delicate po yan. Delikado. So ito pong video na to, we send our sympathies doon sa pamilyang namatayan ng Pomeranian, although bata pa yung Pomeranian, hindi pa siya ganun kahaba siguro yung panahon na kasama niya yung fur family niya. Pero syempre attached na yan. Alam ko, nakikita ko po doon sa video na sobrang mahal na mahal nila yung puppy na yon, at alam ko kung ganong kasakit mamatayan ng puppy or ng aso. Okay, so that's very normal. Kaya hindi ako nag-clinic. I started as a veterinarian in 2001, hindi po ako nag-clinic. I don't earn from injecting other people's dogs with vaccinations. Hindi po yan ang income ko. Nag-start po ako ng dog training school noong 2007, yung Manalo Canine, and then eventually we supplied dogs sa mga institutions, ng mga working dogs. Naging canine security provider po kami sa military, local, and abroad. No? Sa Afghanistan, sa Iraq, we supplied the government of Iraq before. So, yun yung naging business ko, and we also produce SDN, yung dog food namin, Super Dog Nutrition, the best dog food in the multiverse. Ito, no, by the way, if you want your puppy to be very strong, no, use the best nutrition, SDN. Commercial lang, pero ito, totoo ito. I cannot emphasize good nutrition enough. Pag mahina yung nutrition ng puppy ninyo, mahina din ang immune system niyan, mahina yung katawan niya, at madali siyang makakuha ng sakit.
Di ba? Obvious yun. And it's common sense. So, kung nagtitipid kayo sa nutrition ng aso ninyo, mas prone po yan na magkakasakit yung aso ninyo. Alam niyo yung iba namamahalan sa SDN 42, pero konti lang ang kailangan pakain yan at hindi niyo po kailangan pakainin ng marami. Tipid po yan. Pero po, mahal siya kasi yung ingredients na sobrang ganda. Hindi siya mahal sa konsumo, pero mahal siya per kilo. Try it, no? Meron din tayong pangmasang SDN 28 and SDN 21. And soon, magkakaroon din si Tristan Huertas ng Milo and Friends ng sariling dog food. Ayan po, kung gusto niyo makabili niyan o gusto niyo makita yung ibang products namin, available po yung mga products natin sa Shopee, sa Lazada, and sa TikTok shop natin. Alright, so available din to sa mga dealers natin nationwide. Okay, SDN, the best dog food in the multiverse. Alright, so yun po ang ilan sa masasabi ko. Ano pa ba masasabi ko doon sa case na yon? Ayun lang po. If you have any other questions, if you have any concerns, if you want to give me more information, na baka kulang informasyon ko, ilagay niyo po please sa comment section sa baba, and please share and follow this channel and share this video to your friends para po maging aware po sila doon sa mga bagay na nabanggit ko. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies, Manalo K9 sa Manalo Resort Hotel.